po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programang Ipahayag ang Mabuting Balita. Uli ako po si Catherine Reyes Javier, or kilala po bilang Sister Irene, sa aming church na Charismatic Cathedral Christ's Life Christian Fellowship. At narito po tayo para po muling tunghayan ang programang ito na makapag-share po ng banal na salita ng Diyos ng kaligtasan. Amen. At narito po, kasama po natin ngayon ang ating minamahal na kapatid na si Sister Tesalonia Trabado Hunanan. Magandang araw po. Magandang araw. Magandang araw, Sister Tessa. Ayan, para sa kaalaman po ng lahat, si Sister Tessa ay isang active worker po ng ating church. Siya po ang tumutugtog at isa rin siyang umaawit sa ating church at nagpapahayag ng banal na salita ng Diyos. Amen. So, Sister Tessa, siguro bago tayo magpatuloy, tayo muna yung manalangin. So, inaanyayahan po natin ang bawat isa na makikisa po sa panalangin ito. Praise God. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus at sa banal na Espiritu, muli maraming salamat. Lord, sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang makapagkwentuhan, Lord God, patungkol po sa inyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Nataas po namin ang lahat ng mga nakikisa sa amin. Pagpalain niyo po at makita po nila ang inyong kabutihan sa buhay, Panginoon, ng isang tao na lumalapit po sa inyo at tinatanggap ka. Kaya Lord, sa oras na ito, pagpalain niyo nga po kami at naway maluwalhati ka po namin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Praise God. Yan, muli, Sister Tessa. Ayan. So, alam niyo po ba si Sister Tessa, wala pa sa mundo, alam na namin na kilala na namin yung kanyang mga magulang. And, kumbaga lumaki siya na nasa magandang kalagayan dahil siya ay nasa Christian family na talaga. And yun nga, Sister Tessa, bago ko ikaw na magtuloy niyan, diba? Kasi, parang yung asawa mo na si Brother Jed, last time nung in-interview ko siya, actually yung family niya, Christian na rin. Kaya nung nagkamulat daw siya, nasa Christian environment na siya. So, same with you, right? Yan, kwento mo naman sa amin. And, paano ka ba nung nagkamulat ka ba, Christian ka na rin ba talaga? Or dumating yung time na tinanggap mo si Lord? Bale, yun nga po, dito na po ako lumaki halos sa church. So, parents ko po, si Brother Fred and Sister Fat, dito na rin kinasal. So, lumabas po ako na ang kinamulatan ko na po talaga is Christian. So, ang kukwento po nila sa akin noon, nung bata ko, mahilig po akong akit-akit sa stage, tapos nangagaw ng mic. Totoo yun. So, parang noon pa lang po, parang mahilig na talaga po ako sa kanta-kanta. Kumbaga po, malaking factor po sa akin siguro yung, kasi bata ka, nakikita mo yung ginagawa ng adults, ay gusto ko din pong itry, parang gano'n. So, thankful ako Lord for that kind of environment na binigay niya para kalakihan ko. So, syempre, bata ka, parang go with the flow ka lang po, ng bata ko gano'n. So, ang pinaka-natatandaan ko po na tinanggap ko si Lord bilang savior ko nun is nung Sunday school po ako. Teacher I. Opo. Parang grade 5 or grade 4, mga ganun po. 4, 5, 6. So, mga ilang taong ka nun? Puro mga 11 yata, mga 10. Opo. Ganun. So, parang isang buong Sunday school po yun kami na notebook pa nga po yun na ilagay mo yung date na tinanggap mo si Jesus. So, nag-pray po tayo nun. So, doon ko po na ito yung birthday. Birthday ko na maalala yung pero parang mga July po yun July or August. Yung year na alala mo? So, mga 11 years old. Mga ganun Kaya po. bilangin mo. So, yun po. Ganun ko po siya tinanggap. So, habang nagkakaisip po ako, syempre parang hindi pa ganun ka, parang deep yun. Bakit po yung iba, parang umisip ko kayo, Lord, yung iba nakakaranas ng ganito pagsubok sa buhay. But parang ako wala. Parang hindi ko masabi, parang hindi ako makapag-testimony na, ay, ganito yung binago ni Lord, yung ganito po, ganito yung pinaranas. Nung mga bata-bata ko. Pero hanggang
nagiging high school na po ako, unti ko na ganito pala yung ano ni Lord sa buhay ko, ganito pala. Kumbaga, thankful ako kay Lord kasi kumbaga, itong path na to, ako niya inalaw na ilagay. Kumbaga, iniwas niya ako sa mga heartaches po, yung gano'n. Yun po ang pinaka natatandaan ko na, although may mga talagang trials ka po pero yung major na panlilimuka, kasi takot din po akong gawa ng opo. Guided Kasi ka na talaga. kumbaga po ang sabi ng mama ko, pag itong ginawa mo, kunyari si ganito ginawa, ganito yung naging ano niya. Kumbaga, pag ginawa mo, ganun yung mangyayari. So, kumbaga, ang isip ko po nun parang nangyari sa kanya yung ayoko maranasan, sabi ko ganun. Kumbaga talagang inano po ko ng Lord na ito kasapat na to, kundi ito yung consequence. Kasi may choice po ako eh. Diba po? So, yun po yung napapasalamat po kay Lord talaga. Hinayaan. Okay, thank you Lord, no? Nakakatuwa kasi parang siguro inaano mo na sana meron yung sa kumbaga yung mga nagte-testimony kasi usually ang mga Christians marami yan na encounter lalo na yung mga naging Christian parang along the way of their lives, parang yung dati nasa ganito sila tapos nung nakilala nila si Lord, di ba? Pero ikaw talagang nakita niya kung gaano kabuti ang Panginoon kasi sabi niya nga tapat siya, saka talagang pagka nagtitiwala ka. And siguro dahil nga po nasa environment ka na Christian, talagang parang ang sarap dahil protected ka ni Lord, di ba? Yung mga experiences mo talagang, kung may mga trials man, very minimal. And napagtatagumpayan. Amen. So talagang saka yung parents mo, katulad sinabi mo, si mama mo, parang lagi kang pinapaalalahanan, pinapangaralan. So talagang nandun yung word ni God na instill sa'yo. No? Talagang ini-instill na kahit saan ka magpunta, hindi ka man namin nakikita, may isang Diyos na nakikita. So yun yung parang naging mo. Opo, na parang pag ginawa ko to, hindi nakikita ng parents ko, pero si Lord, higit sa lahat nakakaalam kung ang gagawin. Okay. So, mas talagang nakakatakot po. Kasi, okay. May time ba na parang yung nag-doubt ka, ganon? Or talagang all throughout your Christian life, continuous lang yung pag-trust mo sa Panginoon? Siguro po kasi tao ako. So, maano ko po talaga yung Lord, parang, doubt na. Lord, bakit ganito naman? Gusto ko po sana ganito, pero bakit ganito yung May mga minsan mga ganun po. Na parang, Lord, ito yung pinagpipray ko. Lord, bibigay mo po ba yun? Parang may ganun. So may mga nire-request ka na parang hindi mo na ganun ba yan? Parang ganun po. Nung younger po ako. Younger years. Pero hanggang sa na-realize ko na hindi lahat ng prayers mo, yes ang sagot ni Lord. Di ba po? Totoo yun. Pero it doesn't mean na dahil ayaw niya ka. No? Kundi para sa ikabubuti rin. Amen. Amen. Praise God. So ngayon, anong mga pinagkakaabalan? Ngayon po, regular days, yun, work from home, kasama po si Jet, yun, magkatrabaho po kami, then yun, pag-aasikaso sa mga pets po namin, then may times po na errands for the family, yung kila mama at papa po. Kami po yung So maganda no kasi work from home kayo. So hindi nyo kailangan labas-labas lagi. No? So hindi ka natatraffic. And challenging nga lang po kasi comfort of your home. Yun lang. No? Pero may mga times naman nakakapag-share din kayo ng Word of God. Sa Kasi for sure, pagka work from home ka, parang wala kang masyadong social life, di ba? Sa mga friends ko po. Yung okay. college friends ko ever So may communication pa kayo. So you get to share the Word of God. Kasi napakahalaga nun no? Yung makapag-share tayo ng Word of God. So napakaganda nung story mo, no? Yan yung life story ni Sister Tessa as Christian. So kasi sa kanyang kumbaga yung sa kanya ay talagang yung nabuhay siya sa mundo, Christian na yung
paligid niya. Mm. But it doesn't necessarily mean, para po sa kaalaman ng lahat, na hindi porket Christian na yung parents mo, ikaw, automatic Christian ka na. Kasi, yun nga, narinig nyo naman kanina, sinabi niya, during yung mga Sunday school times, she accepted the Lord as her Lord and Savior. Kaya talagang lahat tayo dapat may personal na acceptance para magkaroon tayong personal relationship with God. Amen. Praise God. So, thank you very much, Sister Tessa. Baka may gusto kang last word, final word sa ating mga kapatid na magbibigay sa kanila na inspirasyon bilang mga Kristiyano. Yun po. Bilang Christian po, hindi laging, kumaga, lalo pa po sa hindi pa po Christian. So, kung bilang ako po na Christian, hindi po yan ibig sabihin na Christian ka, laging pabor sa'yo yung mundo o yung gusto mo po. Hindi po yan. The more na nagiging deep yung pagiging Christian natin, the more na face tayo sa mga temptations ng kalaban, trials. So, the more na dapat na kumapit tayo kay Lord. And, yun po, laging isa-isip natin yung salita niya, whatever po yung hinaharap natin sa buhay, kapag mapamasaya man, o malungkot man, o mahirap man ang buhay, laging magpasalamat, laging alalahanin si Lord, hindi lang sa oras na kailangan mo siyang kausapin dahil may kailangan kang something sa buhay niyo po, hindi po dapat ganun. Laging mag-spend ng time kay Lord. Kasi sa panahon po ngayon sa mundo, dahil busy na tatangay tayo ng pabisihan, nakakalimutan natin si Lord. Diba po? Maalala lang natin siya kapag may kailangan tayo. Siyempre, kung sa atin nga may ganon, si Lord masasaktan din lalo pagka ganon na. Anak, huwag naman akong kalimutan, ganyan, di ba po? Lagi-lagi po natin siyang sangguniin sa lahat ng plano, sa lahat ng desisyon, bago tayo gumawa ng hakbang, di ba po? Kasi i-guide niya po talaga tayo sa lahat ng gagawin natin. Iba po kasi yung kay Lord muna bago gawa. Then saka kay Lord kasi nagawa ka naman. Talagang dapat, sigan muna. Proverbs first. Yes. Amen. And yun nga, yung nabanggit mo, na yung sa kabisihan, kasi po minsan akala natin, ang mga kasalanan lang natin nagagawa, yung uminom ka, nagloko ka, Major. Oo, pero sa totoo minsan si kalaban, ginagamit yung pagkabisi natin sa mundo para makalimutan natin or ma-neglect natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Yan, napakaganda nun nabanggit mo, Sister Tessa. And before we totally end, siguro maganda para sa mga hindi pa po or yun nga, parang yung may question na gusto mo rin ma-experience yung love ni God at kamit yung kaligtasan. We invite you to pray with us na tanggapin ng Panginoon. Siguro ay invite na Sister Tessa para pangunahan ng panalangin pagtanggap. Ama naming banal, magpangirin sa lahat. Sa pangalan ni Jesus at sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu. Panginoon, kami po sa inyo lumalapit sa oras na to. Alam po namin na kami po'y makasalanan at kayo po'y muba dito Jesus sa lupa upang kami ligtas sa aming kasalanan. Kayo po'y namatay sa krus upang pagbayaran ng mga kasalanan namin dito sa lupa, Panginoon. Parito po kayo upang kami iligtas, magkaroon ng buhay kasama po kayo dyan sa langit, Panginoon. Sa oras pong ito, Panginoon, tinatanggap po namin kayo sa aming buhay bilang aming sarili, Panginoon, na tagapagligtas. Patuloy po kayong mamuna sa aming buhay, sa buhay po ng bawat isa, at patuloy niyo po kaming gamitin upang maihayag po ang inyong salita. At nawa, sa bawat oras, sa bawat araw na kami po'y nandito sa lupa, kayo po, Panginoong Jesus, ang makita sa aming buhay. Nang sa gayon, marami pa po kaming maakay at
ma-invite patungo po sa inyo, Lord God, na mapatanggap. At magkasama-sama po kami dyan sa inyong kaharian pagdating ng taktang panahon, Panginoon. Maraming salamat po sa regalo ng kaligtasan na pinagkaloob Yes, niyo Lord. po sa aming lahat, na it's a free gift, Panginoon, na pwedeng tanggapin ng kahit sino man na magtitiwala at aasa sa inyo, Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal, sa inyong sakripisyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. No words can express, Panginoon, kung gaano kami nagpapasalamat sa dakilang Lord. gawa niyo sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, na kami po iyong minahal at tinanggap despite ng aming kasalanan, Panginoon. At nawa patuloy po kayong kumilos sa aming buhay, Panginoong Jesus. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Kung kayo po'y nakiisa sa panalangin pagtanggap, tandaan niyo po ang araw na ito dahil ito ang araw ng inyong spiritual na kapanganakan. Amen. And lagi nga po natin tatandaan, sinabi po sa Mateo, Kabanata 28, talata 11. Sabi po dito sa Bible, "Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon." Kaya muli, maraming salamat po. Maraming salamat, Sister Tessa, sa pagtanggap ng aming invitasyon. Sigurado maraming na-inspire sa iyong Christian story. Muli, maraming salamat po.